Disclaimer warning. This program contains sensitive, disturbing material that may be inappropriate for some viewers. Strong parental advisory applies. Responsible viewer discretion is advised. Tagal na akong fan and naglalaro ng horror games for over 7 years sa aking YouTube career. By the way, hello Valiant friends. Ito po ay really serious and sensitive topic na tatalakayin sa ating curiosity. Anong difference? Ano ang game difference sa pagitan ng Roblox and Gorebox? Kaya simulan na natin. Ano ang pagkakaiba ng dalawang gaming applications. This is Jaden Madrid and you're watching Curiosity. Roblox was co-founded by David Baszucki and Eric Cassell. Nagsimula ang development ng game na ito bilang Dynablocks noong 2004. Nag-public launch ito sa mga taong 2006. The platform provides tools para sa user-generated 3D environments. Meanwhile, yung Gorebox was created by solo developer Felix Philip. Lumabas ito sa Steam Early Access noong January taong 2022 through Storm Alligator Studios. Nagsimula ang project bilang physics prototype after earlier mobile versions. So ano ba talagang difference between Roblox and Gorebox? Roblox functions as a hosting platform online. Ginagamit ang creators ng Roblox Studio para ma-publish ng separate experiences. Users access lahat ng content through one client. Sama sa genres ang simulators, social spaces, at obstacle courses. Ang Gorebox naman ay isa siyang stand-alone sandbox game application kung saan wala itong third-party publishing. The core mechanic allows spawning ng props, vehicles, at ng ragdolls para i-test ang physics at destruction. For classification between these games, ang Roblox experiences ay mula 10 years old plus. Ang community standard sa Roblox ay nagbabawal ng realistic dismemberment at excessive blood. Samantala naman ang Gorebox ay may mature 17 years old plus rating sa Steam at sa Google Play at iba pang mga application stores. Nakalista sa store pages ang blood effects, ragdoll damage, at structural collapse. Required ang age verification bago ma-install ang naturang sandbox game. Mula 2021 hanggang sa bandang 2024, ang mga major news organizations nag-report ng moderation failure sa Roblox. Document ang user uploads na lumabag sa policy bago matanggal. Naglabas ang Roblox Corporation ng transparency reports na nagsasaad ng expanded human review at automated detection. Sa kabilang panig nga naman, ang Gorebox ay nakatanggap ng explicit public criticism dahil sa graphic mechanics. As of June 2026, storefronts enforce age checks dahil adult ang target rating. Ang developer ng Gorebox stated na hindi ito ginawa para sa minors. Ang tema nito ay puro talaga violence
nabasa ko palang balita is really sadly to inform sa nangyari ng bang dun sa, di ko na sasabihin ko kung nasaan, pero ipapapat na lang natin yun sa mga screenshots kasi iba baka ma-take down tayo ng YouTube because of the incident na nangyari. It's really bad for our algorithm na puro nababalitaan natin na puro violence or mga firearms na related na balita. Ang summary lang dito, magkaiba ang game na Roblox at Gorebox. Kasi ang Roblox is moderated creation platform para sa general audiences. Plus, merong child care guide mula sa corporation ng Roblox para sa mga batang naglalaro ng game na ito. And parental guidance mula sa magulang. Samantala nga naman yung Gorebox na yan is really hindi talaga angkop sa bata. It's a game application that it's adult-rated physics sandbox game. You should not do it in reality because lahat naman ng nilalaro natin sa video games, fictional lahat yung mga nalalaro natin. And then, ang paglalaro ng video games is entertainment, not violence. Ganoon lang kasimple yan. So, ang moral lesson sa ating talakayan or commentary program na ito, rating systems at platform policies ay dapat gabay para sa safety with digital choices, which means laging i-verify ang age labels at basahin ang product details na nababasa natin on the internet, social media at kung ano-ano pa man. Ito ay para maprotektahan ng especially yung magulang na dapat laging aware para sa kanilang mga anak na dapat merong limitations pagdating sa paggamit ng social media at ang internet. Dapat mapanatili pa rin natin ang responsibility sa paggamit ng social media. We hope sa mga nagdaang mga balita na hindi natin tanggap at napakalumbay sa atin, may namamatay pa rin sa mundo. Naintindihan na natin kung paano pagkakaiba ng dalawang game. At sasabi ko lang is dapat may limitasyon ang mga gumagamit ng internet or social media, mapabata man o matanda, na mayroong guidance and awareness para sa ating lahat. Diyan po nagtatapos ang ating curiosity. Ako po si Jayden Madrid at maraming salamat sa panonood at mag-iingat kayo palagi mga valiant guys, and see you to the next curiosity.